Hi, ako ang inyong kunya ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Marami akong napapansin na karamihan sa ating mga kababayan ay gustong lumipat at mag-apply dito sa Hong Kong. So, sa videong ito, gusto ko lang ipaalam sa inyo or meron akong mga tips. Disclaimer, ito ay base lamang sa aking mga napapansin or na-experience dahil 6 years na po akong nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kaya ang ibibigay kong mga tips or mga advantages and disadvantages ay base lamang sa aking experience at saka sa mga nakakwentuhan kong mga kaibigan nating kunyang dito sa Hong Kong. Bago kayo mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan ninyong malaman na ang bansang Hong Kong, ito yung disadvantages. Unahin nating pag-usapan ang disadvantages dito. Bago kayo mag-apply dito sa Hong Kong, ay ready na ba kayo or alam nyo ba na may termination dito sa Hong Kong? Kaya ba ng inyong kalooban na mag-apply sa bansa na may termination? Nakakakaba dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka bigla na lang paalisin on the spot or 1 month notice termination ng iyong employers. Or kung hindi man, dahil hindi mo nagustuhan ang iyong employers, ikaw rin ang mag-terminate ng iyong kontrata. At ito po ay legal na ginagawa ng employers or ng helpers dito, ang termination. Kaya kailangan talaga ninyong kapag magtrabaho kayo dito sa Hong Kong, ready na kayo sa inyong sarili at make sure kapag nagkaroon kayo ng sahod, mag-ipon-ipon kayo dahil hindi natin alam kung biglaan tayong i-terminate. Ang susunod na maaari ninyong paghandaan ay ang kapag makatagpo kayo ng mga employers na perfectionist. Hindi talaga maiiwasan dito sa Hong Kong na may mga employers talaga na perfectionist. Marami na nagsasabi sa akin o nagkukwento sa akin about sa kanilang experience na ang kanilang mga employers ay perfectionist. So, alam naman natin kung ano talaga ang description ng ganyang klaseng mga employers, yung perfectionist. Nandyan na lahat-lahat, yung pagkaselan, yung mga ano nila, ayaw nila, ang dami-dami nilang ayaw, gusto nila nang gagawin, sundin natin sila lahat. At guys, kayo na ang bahala or alam na ninyo sa sarili ninyo kung kailan ninyo kakayanin ang ganyang klaseng mga pag-uugali. Kasi depende naman yan talaga sa inyo kung iniisip ninyo na kaya ko to, matatapos ang kontrata. Nasa inyo talaga yan guys. At i-observe talaga ninyo kung ano ang pinakaayaw nila. Natural yun ang wag nating sundin para magiging okay ang lahat. Pero kung alam na talaga ninyo na hindi nyo na kaya, then, ayun, maghanap-hanap na tayo ng bagong employers kasi hindi talaga maiiwasan na marami talagang mga perfectionist dito. Kaya observe ninyo ang mga ugali nila kung kaya ninyong makisama or kaya ninyong sundin kung ano talaga yung gusto nila. Basta alam ninyo sa sarili na tama. At dahil inisip naman nila na kinuha nila tayo para magiging taga-manage tayo ng mga houseworks dito, iasa nila sa atin lahat-lahat. Expected na yan na kapag dumating sila galing trabaho, okay, smooth ang lahat. Kaya yun, nagiging perfectionist sila dahil napaka-stress na nila talaga sa trabaho. Tapos pagdating pa sa bahay, iisipin ka pa nila. Kaya ganun sila guys. Minsan, nami-misinterpret natin na nagsobra namang masila ng mga employers natin, ganito, ganyan. Kasi parang nung kinuha nila tayo, inasa na nila lahat sa atin kung ano yung mga gagawin natin as domestic helper. Kaya minsan, kung sumusobra na sila, pwede tayong mag-reach out sa kanila, pwede tayong mag-give ng mga ideas. Malay mo, communication lang ang kulang sa atin bilang employers and helpers. Communication lang guys, kailangan natin makipag-usap sa kanila para magkaintindihan tayo or nami-misinterpret natin sila. Pero ito yung totoo, marami pa rin talaga ang perfectionist. So ihanda ninyo ang inyong mga sarili. At meron pang employers na kuripot. Sobra talaga silang kuripot dito guys. Or paswertihan lang. Pero ako, disclaimer, nakatagpo ako ng employers na kuripot dito. Pero hindi yan hadlang para maituloy ko ang aking kontrata sa kanila. Kuripot talaga sa lahat ng bagay ang aking mga employers. Pero dahil sa kanilang pagiging kuripot, natuto rin akong magtipid. So, ito lang guys. Kapag nagkaroon kayo ng employers na kuripot or sobrang tipid, kailangan natin diskarte lang. Huwag natin masyadong i-stress ang ating sarili kahit na stress tayo. Ano daw yun? Guys, ito yun, seryoso ha. Halimbawa, marami talagang mga employers dito ay walang consideration. Bibigyan ka ng market money, especially ito ha, market money. Napakaliit na halaga pero kailangan mong abutin sa isang linggo yan. Kailangan
kailangan nating dumiskarte, maghanap tayo ng paraan, hahanap tayo ng mga bilihin or mga pamilihan dyan, palengke or kahit saan man na may mga sale. Ganyan ang ginagawa ko talaga. Hindi ako bibili ng mga original price, naghahanap talaga ako ng mga may mga discount na. Dahil kung bibili ako sa original price na yan, ang mahal-mahal, hindi talaga aabot ang aking market money sa isang linggo. Sunod, ang hirap dito sa Hong Kong kapag magtrabaho ka, hindi kalakihan ang kanilang bahay or di kaya yung flat, condo or anumang tawag dyan, hindi kalakihan. Kaya mahirap din guys, lalo na kapag nandito ang iyong mga employers. Ang bilis-bilis, lalo na ang bilis-bilis matapos ang iyong trabaho, wala ka nang gagawin dahil nga maliit ang bahay. Pero kapag malaki ang bahay ni employers, pag nandito yung mga amo ninyo, work from home, marami kang mga gagawin para hindi ka mabakante. Baka mamaya, kagaya nito, ang bahay namin ay maliit lang, hindi naman, tapos pag nandito lagi yung babae, ang bilis-bilis kong matapos, wala na akong gagawin. Mas mahirap yung magbisi-bisihan, mas nakakapagod kaysa yung totoong nagtatrabaho ka. Kaya kung ako ang papipiliin, mas gusto ko malaki ang bahay kasi kapag nandito si employers, marami akong pagkakaabalahan. Yun guys, nasa akin lang to sa aking opinion lang to. Hindi kagaya sa Middle East, maraming nagsasabi na may mga first floor, second floor, yung mga bahay na pinag-aanuhan nila, pinagtatrabahuan nila, at mga ilan lang sila or minsan mag-isa lang. For me, mahirap talaga ang maliit na bahay kasi parang ang bilis-bilis makita yung mga kalat, ang dumi-dumi tingnan. Kapag malaki, marami kang pagkakaabalahan at magbisi-bisihan ka kapag nandito si employers, yung mga work from home, ayun, hindi ka mababakante. Kapag maliit kasi ang bahay, ang bilis-bilis matapos ang iyong trabaho. For me lang disclaimer lang, mas gusto ko pa rin ang malaking bahay. At last na paghandaan ninyo, bilang isang domestic helper, maranasan talaga natin yung kulang sa tulog at gutom. Yes, talagang ganun guys. Kapag tayo ay katulong, tayo ay kunyang dito sa Hong Kong, mararanasan talaga natin. Hindi lang sa Hong Kong kapag tayo ay nagtatrabaho, kulang talaga tayo sa tulog. Wala namang overtime pay dito guys. Kaya ipaghandaan ninyo yan. Kailangan kapag magtrabaho kayo or magiging OFW kayo, ihanda ninyo ang inyong sarili. Kaya huwag kayong tutulog-tulog. Kung sa Pilipinas pa lang, train na ninyo ang inyong mga sarili na hindi kayo matulog ng maaga. Kasi nga, kapag kayo ay isang katulong, kunyang, ay puto na kayo matulog ng madaling araw ka talaga. Kasi karamihan dito sa Hong Kong, karamihan pa rin hindi lahat, ay kulang sa tulog. May mga employers na nanggigising. At yung expected na rin na kulang sa tulog yung may mga alagang bata. Kaya i-train ninyo ang inyong mga sarili guys, yung mga binanggit ko kasi mararanasan talaga ninyo yan. At expected na rin yan kapag tayo ay mag-apply bilang isang OFW. So now, pag-uusapan natin ang advantage naman. Hindi lang puro mga disadvantages ang ating pag-uusapan. Meron din maganda kapag kayo ay magtrabaho dito sa Hong Kong. Of course, ang Hong Kong ay safe country. Ay nako, kahit saan-saan, maranasan mo yan, matulog ka lang dyan, walang mangialam sa inyo sa labas. Yung mga cellphone ninyo, mag-selfie kayo, iwan ninyo yan dyan, wala talagang kukuha, wala mga snatcher dito, napaka-safe. At kapag alam mo ang iyong karapatan bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, hindi mo maranasan ang pang-aapi dahil kasali po tayo sa kanilang batas dito sa Hong Kong guys. Bukod sa safe country, napakalaki talaga ang sahod dito sa Hong Kong kaya marami talaga ang gustong lumipat dito. At of course, mayroon tayong every week day off, marami mga holidays, marami na ako mga sinasabing mga ganyan, nasa vlogs ko na yan kung ano yung mga holidays natin, statutory holidays, at marami talagang benepisyo dito guys na sinusunod ng mga employers. May mga employers na hindi sinusunod, umaabuso sa ating mga karapatan, pero karamihan pa rin sa mga employers ay sumusunod sa batas nating mga domestic helper. Natatakot din naman sila magka-penalty dahil napakalaki po ang penalty ng mga employers na hindi sumusunod at kung ilaban natin ang ating mga karapatan dito guys. Kasi alam na nila yan bago nila tayo kinuha. May mga babasahin na yan sila or mga sinasabihan na yan sila ng agency kung ano yung karapat-dapat or mga gagawin nila o susundin. Karamihan pa rin naman sa mga employers dito sa Hong Kong ay sumusunod pa rin sa mga nakapaloob sa ating kontrata. Kaya kagaya ng sinabi ko, ang pag-a-abroad ay paswertihan lamang. Disclaimer lang, ito ay base lamang sa aking mga experience at saka sa lahat ng aking mga natanong-tanungan. Dahil marami din naman tayo dito mga kababayan na natanong kung ano yung mga sitwasyon nila sa kanilang mga employers. Pero at the end of the day, kung ano yung kapalaran nila, ano yung mga naranasan nila sa kanilang mga employers, kung ano naranasan ko sa aking employers, ay hindi naman tayo pari-pareho. Kaya itry ninyo mga applicants kung ano yung mga naririnig ninyo. Isipin nyo na lang na karanasan nila yan, experience nila yan.
hindi ako magkakaroon ng experience na yan. Gagawa ako ng magandang experience kasama ang aking mga employers. Ganun lang guys, mindset lang, positive lang always. As long as gusto ninyo ang inyong pinasok, walang nagpuproso sa inyo, walang nagpupumilit sa inyo na mag-abroad ka dahil sa hirap ng buhay, kahit hindi mo gusto, napilitan ka lang. Kapag ikaw ay magtatrabaho bilang OFW, ay yung talagang nasa puso mo talaga guys, para wala kang sisihin balang araw. Okay, good luck and thank you for watching. Bye!